Super sarap pala ng ganitong luto sa bangus mga kaimbento. Kung alam ko lang na ganito talaga kasarap ito, dati ko pa ito ginawa. Super cheesy niya at super linamnam. Una, ito ang ating gagawin. Mag-ready tayo dito ng coriander leaves. 2 tablespoon lang yan mga kaimbento, minins ko lang. And then yung ating bawang, kailangan durog na durog siya mga kaimbento, 4 cloves ng garlic. Kaya yan na ang ginamit ko para naman durog na durog ang ating bawang. And then inilipat ko siya sa medyo malaking lalagyan kasi maliit yung nalagyan kong tasa, hindi kakasya yung ating mga ingredients. And then nilagyan ko rin siya ng cream cheese, 180 grams na cream cheese. Masarap kasi yung brand na yan, hindi ko nababanggitin. Kaya naman yan ang aking inilagay. And then, nilagyan ko rin siya ng butter, 50 grams ng butter. And then, yung ating paminta, 1 teaspoon. Yung ating salt is 1/2 tablespoon. Yung ating paprika powder, 1 teaspoon. Yung ating chili powder is 1 teaspoon din. Yung chili powder naman is optional lang kasi kung ayaw nyo ng maanghang, wag nyo nang lagyan. And then, i-mix natin ito ng mabuti kasi kailangan ma-mix talaga natin para maging isa ang lasa. And then mag-ready tayo ng baso, ilagay natin yung ating piping bag. Diyan natin ilalagay yung ating cream cheese na nilagyan natin ng mga pampalasa. And then iyan, pagkalagay natin sa ating piping bag, bubutasan lang natin yan ng ating plastic para ma-spread natin sa ating bangus. And then, meron tayo ditong isang bangus. Kailangan linis na linis. Pati yung mga dugo sa tinik-tinik niya is tanggalin talaga at kailangan patuyuin natin siya mga kaimbento. Ginamitan ko siya ng paper towel para naman yung mga excess na water niya is matanggal natin. Kailangan tuyong-tuyo ang ating bangus. Bago natin lalagyan ng asin, harap at likod ang ating lalagyan. Yung asin naman is depende na sa inyong panlasa kung gaano kaalat ang gusto nyo sa inyong bangus o diva. And then, ayan na yung ating cream cheese na nilagyan natin ng pampalasa. I-spread lang natin sa ating bangus. 'Di ba mas madaling ilagay pag nasa piping bag siya. Pasensya na kayo sa aking boses at hindi pa bumabalik sa normal. Ilang linggo na ako, magdadalawang linggo na akong paos. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na bumalik ang original kong boses o diva. And then, spread na natin yan sa ating bangos. Lahat kailangang malagyan natin, lahat ng laman ng bangos para naman maging isa ang kanyang lasa. And then yung inilagay ko ditong keso, yung burger cheese, hiniwa ko lang siya ng pahaba-habang ganyan and tsaka ko siya inilagay dito sa ating bangus o diva. Ayan at ang gandang tingnan. Talaga namang machising ang ating cheesy baked bangus o diva. And then, pinreheat ko na yung ating oven sa 180 degrees Celsius. Ibe-bake natin siya ng 45 minutes. And then, after 30 minutes, ayan at kumukulo-kulo na ang ating cheese. Talaga namang maamoy nyo ang bango-bango mga kaimbento. Amoy na amoy nyo yung mga pampalasang inilagay natin sa ating bangus. And nagsaing na rin ako ng madami dyan. And after ng 45 minutes, ayan na siya, o diva. Lutong-luto ang ating mga cheese and syempre yung ating bangus. Talaga namang lutong-luto yan mula loob hanggang labas, o diva. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, follow, like, and share.